Alright, for today's video is andito pa rin tayo sa Davao City, no? Sa may Coastal Road area, sa may Ecoland, Davao City. So mga ano dyan, mga Davaoenyo, Mindanaoan, Visayan, Luzonian, Filipino, buong mundo, kumusta kayo lahat dyan? Ano ang masasabi ho ninyo, no? Sa kumakalat ngayon ng video na expose nitong si ex-representative ng Ako Bicol na si Saldico. So ano bang masasabi niyo sa kanya? Siya ba ay bayad or ano ba tawag dito, stage ba siya? Siya ba ay planado, no? Orchestrated ba siya ng BBM administration? So tingnan natin, no, kung ano ang kahinatnan ng expose na yan. Kasi sa totoo lang, ano yan kumbaga sana totoo, no? Ibig ko sabihin sana ay mayroong mangyari sa kanyang ginawang pasabog. So may mga ebidensya naman siyang nilalatag, no, so far. Tinitingnan ko yung kanyang channel, I mean yung kanyang Facebook page kanina, may mga ano nga siya, mga resibo, no. Ganun naman talaga, tama naman talaga yung sinasabi nila VP Sara Duterte, nila Kiko Barsaga, at kung sino pa yung medyo mas may tinig, no, na naririnig sa social media na yun na nga, kahit saan pa magpunta ang usapan, talagang babalik at babalik talaga sa ang turo, no, babalik at babalik talaga kila Bongbong Marcos ang corruption. Kasi yun naman talaga mastermind, di ba? Lahat ng mga hindi magandang nangyayari sa iyong administrasyon, talagang sisi yan sa isang presidente. Hindi yan pwedeng hindi mo alam, hindi pwedeng wala kang idea, hindi pwedeng magtatanong ko paano nangyari yan. Sa totoo lang, tayong mga Pilipino, dinidenggoy, inuuto, ginagago tayo nitong Bongbong Marcos na to, no? Nagpapanggap na inosente, nagpapanggap na bobo, di ba? Yan ang yan ang pinaka nakatakot diyan, kapag ang kalaban or yung isang tao, no, ay nagpapanggap na mangmang, nagpapanggap na walang alam. Yun pala, nagpapanggap na maamong tupa, hindi nga marunong daw magmura, hindi marunong manigaw, alam mo yon, hindi nakikipagbardagulan sa social media, pero meron siyang attorney Claire, di ba? Oh, hindi nga siya personal na nakipagbardagulan, kumbaga hilit his secretary, no, si Auntie Claire, na gagawa sa trabaho na yon, makipagbardagulan, makipagpatot sa dahan, makipagrambulan, no, sa social media. So hinayaan niya si Attorney Claire na gumawa nun para sa kanya. Kasi nga, siya, kailangan niya pangalagaan ang kanyang imahe ko, no, na mabait, na kawawa, inosente. Oh, di ba? Yan pala, diablo, no, demonyo pala sa likod ng maskara. Oh, akala mo talaga walang alam, pero mastermind pala. Ganun naman talaga, di ba? So dapat nakalungkot lang dito kasi sabi nga ni Attorney Rowena Guanzon long time ago, like mga last year or mga nagdaang taon pa, na akala nyo bababa yan, hindi na bababa yan. Gagawa ng rason, gagawa ng mga bagay-bagay yan si Marcos para hindi na mapababa. So yun, pwede silang mag-declare as martial law, no, nakatakot nitong upcoming, no. So 16, 17, 18 if I'm not mistaken, or 17, 18, 19, basta 3 days, no, consecutive days na magdediretso or magrarally ang call for, I don't know kung OS BBM, pero sana ganun ang mangyari, no, OS BBM, no, resign BBM, kakalagarin ka sana ng mga taong bayan andyan sa Luzon. So sana ay mangyari yun, nang sa ganun ay makaupo na si VP Sara Duterte na siyang pinakahinog sa lahat, no, pinaka-the-best, pinaka-proven and tested talaga yan na mayroong nagawang maganda sa bayan. For example lang nga, yung nakapagtanim ka ba naman ng 1 million trees mahigit. So yung 1 million trees, malaking impact ho yun, no? Pang long term, basta pang long term na solusyon. Kahit paano makatulong siya para mabawasan yung natin, yung climate change sa Pilipinas. Like kapag binabahaw tayo, at least meron tayong 1 million trees na malaki na, no? After 10 years or 5 years to 10 years, malalaki na yung mga punong kahoy na itinanim ni VP Sara at ng kanyang team sa OVP. So makatulong ho yun para mabawasan ang soil erosion, mababawasan ang flash floods, mga gano'n, no, mga baha na dulot ng matinding pag-ulan. So ano sa tingin niyo, no? Meron kayong patutunguhan itong expose ni Saldico? So harinawa, no, kung mangyari man yan, kita paano nabawas-bawasan ang kasalanan ni Saldico. Kasi sa totoo lang, nung pinakinggan ko yung statement ni Saldico kanina, parang hindi niya inamin. Wala siyang sinabi na nagkamali siya, wala siyang sinabi na nadenggoy siya or nagpagamit siya. Kasalanan niya kasi nagpagamit siya. Parang wala lang, parang ang datingan lang talaga doon, andun pa rin yung pagiging kawatan pagka magnanakaw, pagka demonyo nitong si Saldico, andun pa rin, hindi nawawala sa kanyang pananalita.
Na yan na nga parang kumbaga ang sa kanya doon is parang ako ididiin nyo lang din naman pala ako iba'y maglalaglaga na sabay-sabay tayong lalamunin no ng putik ng kumunoy, ganun. Sabay-sabay tayong magsama-sama tayo sa impyerno, ganun ang parang kanyang lahat tayo demonyo, bakit ako lang may impyerno, so sama-sama na tayo. So yun yung sinabi ni kanina, yun yung kanyang yun ang pagkaintindi ko no, base sa aking interpretasyon habang pinapanood ko ang kanyang mukhang kawatan, yung kanyang mukha na ubod ng pagkakawatan ito sa Saldico na siminit. O ngayon siminit siya no. So buti nag-expose siya bago siya, at least bago siya patayin ni Martin Romualdez at ni Marcos, nakapaglabas na siya ng statement tungkol sa laban sa dalawa niyang kasamahang mga magnanakaw, mga buhaya din ng mga demonyo. So ano masasabi niyo no? Panoorin niyo ulit yung mga video ni Saldico. Andun no, marami siyang mga expose laban nga sa pagkakawatan nitong kanyang mga tropa na si Marcos at si Romualdez. Ngayon kung hindi niya naisipan, kung hindi niya napansin na siya lang yung ididiin, gagamitin lang siya na materialis no para sa flood control na investigasyon ni Bongbong Marcos, hindi niya pa naisipan na ilaglag dapat at the very first place pa lang, sa pinaka beginning pa lang no. Sana na siya, naglabas na siya ng mga ebidensya para talagang makasuhan, at saka sana willing ka no, makinig ka Saldico, sana willing ka magpakulong kung talagang seryoso ka rin sa iyong sinabi na hindi lang ikaw ang kawatan kundi maging sila. So magpakulong ka no, magkusa kang umuwi ng Pilipinas at mag-surrender. Magpakulong ka at magpa-interview ka sa Senado. Huwag na sa Kongreso kasi mga tao pa rin yun ni Martin Romualdez, wala ka rin mapapala doon. Sa Senado. Doon ka magpa-interview. Basta ingatan mo sarili mo, huwag kang pumayag na mapatay ka. Kung mamatay ka lang din naman, dapat mamatay din silang tatlo no. Si Martin Romualdez, si Lisa Marcos, tsaka si Bongbong Marcos, kagaya ng sinabi ni BP Sara na kapag siya mapatay. So meron na siyang kinausap na huwag titigilan or huwag tumigil hanggat hindi niya napatay si Bongbong Marcos, si Lisa Marcos, tsaka si BBM. Alam mo, mayaman ka naman Saldico, meron ka naman kakayahan na magbayad ng gun for mga gunmen, gano'n no. Pwede mo i-hire nga si Mission Impossible na basta si Mission Impossible, yung mga James Bond dyan, pwede ka mag-hire ng mga 10 James Bond. Oo, sino ba yun? Sila Sean Connery, Steven Seagal. Pwede mo sila i-hire, bayaran mo silang $100 million. Magkano ba yung $100 million sa piso no? So kasi bilyonaryo yan si Saldico, mga sa trilyong na pera niyan sa tagal ba naman ni Saldico nagnanakaw no sa pangalan ng Sunwest Corporation, gamit ang Sunwest Corporation. So nakapagnakaw siya no. So trilyon. So kaya niyang magbayad ng 10 James Bond no para ipapatay itong si Bongbong Marcos, si Martin Romualdez at saka si Lisa Araneta Marcos, kasi yun ang talaga ang nagiging isa sa punot dulo ng pagiging miserable ng buhay ng mga Pilipino ngayon no. Siya din mismo. So yun lang no, thank you for watching. Yun lang, ano masasabi nyo? Ito ko lang to, kuro-kuro nga pala no, nakalungkot no, baka ipahuli si Senator Bato, ipadala sa dahig para malihis ang usapan. Siyempre mga mainstream media mga pakawala din yan ng ni Bongbong Marcos, so maaaring gamitin sila. Yan, cover nyo si Bato, ganyan, dahig. Yung mga tao naman nagpapauto, nakalimutan yung issue ni Bongbong Marcos at Martin Romualdez na in-expose ni Saldico. So yun lang siguro, thank you for watching ha. So